Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita rito si Jo Buk-hyun, nakasuot na ng cheerleader outfit, habang ito ay naninigas na lang sa kanyang kahihiyan na nangyayari sa kanya. Kasabay nun, naging seryoso naman rito ang bida, na oras ng araw niya para magpakitang gilas sa kanila, at kasunod nun, binigay naman sa kanya ang bola, habang ang bida ay papasugod na para makagawa na nga ito ng puntos para sa kanyang kupunan, bigla na lang may naisip itong kakampi niyang hangal, at sa hindi inaasaang pangyayari, bigla niya na lamang tinisod ang bida, at dahil doon, madali lamang nakuha ng kalaban ang bola. Sa kabilang banda, tumatawa naman ang napakalakas si Lee Wonder dahil ang lampang araw ng bida sa paglalaro, at sabay saad nga ito kay Tang Ziyan, na masyadong araw lampa ang kanyang boyfriend, kaya mas mabuting maging dishes ko na lang siya mamaya sa kama. Hindi naman humimik rito si Tang Ziyan, dahil wala nga raw siyang pakialam sa mga sinasabi niyang nonsense. Balik naman sa bida, habang nagsasaad nga ito, na mas mabuti pang araw ang apat na asong kalaban niya, kaysa sa mga kakampi niyang hangal sa koponan, at nagsaad din ito, ipapakita ng araw niya ang kanyang orihinal na kulay sa kanila. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita rito si Chu Ching, na bumubulusok sa pagtakbo ng mabilis patungo sa court ng mga kalaban, at kasabay noon, tumira naman ito ng tres, habang pinipigilan siya ng mga patay gutom na hangal sa kanyang ginagawang pagpuntos. Sumubok pa ang ace player ng kalaban na pigilan makapuntos ang bida, ngunit sa kasamahang palad, hindi ito nagtagumpay. At kasabay noon, smooth naman na pumasok ang tira ng bida. Masayang-masaya naman rito si Jo Buk-hyun, dahil ang galing nga raw ng bida sa pagtira. Kasabay nun, pinaikot naman ni Chu Ching ang bola sa kanyang kamay, dahil sisiw nga raw sila sa kanya, ngumisi naman ito, at sabay hagis nga ito ng bola sa ace player ng kalaban. Nagulantang naman rito ang mga kalaban, na kung bakit nga raw binigay ng bida ang bola sa kanila. At kasunod nun, nanggalaitin naman rito sila Jo Buk-hyun, dahil isa raw traitor ang bida. Habang si Lee Wonder, tawang-tawa sa pinaggagawa ng bida, at nagsaad nga rin ito kay Tang Ziyan. Na bakit nga raw ang bida ay isang mangmang para gawin iyon, at nagmamadali na nga ba ang bida para magsama na sila. Hindi naman humimik rito si Tang Ziyan, dahil sa labis nitong galit ng kanyang nararamdaman. Napasambit na lamang ang ace player ng kalaban sa kanyang isip, na wala nga raw siyang pakialam sa ginawa ng bida, dahil ang tangi nasa isip niya lang ay manalo. At kasabay nun, tumira naman ito ng tres, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang sumulpot ang bida sa kanyang likuran, na may balak gawing masama sa kanya. At sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla niya na lamang hinuberan ng short ang lalaki, at sabay makikita nga rito ang kanyang kaseksihan. Nagsasaad naman rito ang bida, ang mga pangalawang katangian ng kasarian ay halos ganap na umuunlad sa edad na 17 o 18, pero paano naman ang iyong Adam's apple? Nagulantang naman rito ang mga manunood, dahil nakasaksi nga raw sila ng nakakakilabot na pangyayari. Kasabay nun, makikita naman rito si Lee Wonder, na galit dahil pinayaya nga raw ni Chu Ching ang kanyang baby boy, at si Tang Ziyan naman ay gulat na gulat lang sa ginawa ng bida. Nanigas na lamang rito ang ace player ng kalaban, dahil sa labis nitong kahihiyan na natatamasa. Habang pabalik na si Chu Ching, nagsalita naman ang mga tao sa kanilang paligid. Lumabas na nga raw ang ace player ng kalaban ay isang babae, at dapat itong ma-disqualify, dahil nakakahiya para sa mga babae na manamit na parang mga lalaki. Pinuntahan naman ni Chu Ching si Tang Ziyan, dahil kukunin na nga raw niya ang kanyang gantimpala, at bigla na lamang itong naging manyakol sa labis nitong pananibik sa kokomelo ni Tang Ziyan. Nagulat na lamang rito si Tang Ziyan, dahil sa inasal ng bida sa kanya. Nagsaad naman si Tang Ziyan, habang pinapakita niya kay Chu Ching ang kanyang kokomelon, na huwag nga raw itong mag-atubiling humawak kung kaya ng bida, at kung may oras nga raw sila magsogo na lang sila sa susunod. Na-disappointed naman rito ang bida, dahil akala niya ay makakapuntos na siya. Makalipas ang 3 araw, makikita rito si Chu Ching, na nagsusulat nga ito na may pananibik sa kanyang mukha, napansin naman ito ni Yemao, at dali-dali nga itong nagtanong sa bida, na kung ano nga raw ginagawa niya, dahil masyado nga raw itong kamangha-mangha at hindi niya nga ito maunawaan. Napasambit naman rito si Chu Ching sa kanyang isip, na kung ang panloob na enerhiya ay dumadaloy ng ganito, maaari bang magsanay ang mga tao ng mga sinaunang martial arts?
Kasabay nun, nagsalita si Yemao, na nakita niya nga raw si Tao Yuna sa pasilyo, at sinabi niya sa akin na ipaalam sa iyo na nais ni Tang Ziyan na makipagkita sa iyo sa Pav Island ng Martial Arts Training Center. Nagtaka naman rito si Chu Qing, na kung ano nga raw ang Pav Island ng Material Arts Training Center, at sambit din ito sa kanyang isip, galit ba si Tang Ziyan, dahil hindi niya siya hinawakan sa dibdib at hindi niya siya hinamon sa isang duelo. Mapupunta ang eksena sa Puvalan Material Arts Training Center. Makikita rito si Tang Ziyan, nakakarate uniform at hinihintay si Chu Qing na pumunta. Nakapunta na nga rito ang bida, at sabay yaya nga ito si Tang Ziyan sa bida na maglaban nga raw sila. Nagsalita naman si Chu Qing, habang nagtataka nga ito, dahil hindi nga raw niya alam kung ano ang rason ni Tang Ziyan na para yayain siya sa isang laban. Sinagot naman siya ni Tang Ziyan, na sasabihin niya nga raw kapag natalo niya siya. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito si Tang Ziyan, habang hawak-hawak ni Chu Qing, dahil natalo nga ito sa kanilang laban. Nagsaad naman rito ang bida, sabihin na nga raw niya na kung ano ang rason, na bakit nga raw siya gustong labanan ni Tang Ziyan. Saad naman ni Tang Ziyan, na hindi nga raw niya naiintindihan ang sinabi niya sa kanya, ang sinabi niya nga raw sa kanya na kung matatalo ako, pero sa totoo lang, ikaw ang nanalo. Nagtanong naman si Chu Qing rito, na kung hindi ba ito nagagalit dahil sa hindi paghawak ng kanyang kokomelon. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lang ginamit ni Tang Ziyan ang kanyang ulo para gamitin ito sa pag-atake sa bida. Napabaksak naman rito ang bida, dahil hindi nga raw niya inasahan ang pangyayari. Nagsaad naman rito si Chu Qing, na kung nababaliw na nga ba si Tang Ziyan. Sinagot naman siya ni Tang Ziyan, habang nakadikit ang kanyang mga kokomelon sa bida, na alam nga raw ng bida siya lang ay isang lalaki lamang, at wala nga itong hiya sa harap ng napakaraming tao, hindi ba? Nagsalita si Chu Qing, ang punto na sinabi ni Tang Ziyan sa kanya ay kailangan nga raw niyang hawakan siya, tama. Sinabi lamang ni Tang Ziyan, na wag na nga raw magsalita pa ng nonsense si Chu Qing. At nagsaad din ito, habang nagdidilim ang kanyang pagmumukha, na kung tinihil na ba nga raw ng bida ang pagpractice ng mga sinaunang sining ng pakikidigma. At wala ba nga raw pakialam ang bida sa kanyang mga salita. Sinagot naman siya ni Chu Qing, na huwag na nga raw dapat pa mag-alala si Tang Ziyan tungkol dito, ngunit hindi niya raw hahayaan na maging sagabal siya sa kanyang nais gawin. Nagtanong naman si Tang Ziyan, na kung hindi nga raw ba niya natutunan mula sa guro ng PE. Ang pagiging byuda ay para sa mga lalaki. Bukod doon, kung maaari, ayaw niya nga raw na maging byuda ang bida sa kanya. At sabay taas nga ito sa damit ng bida dahil gusto. Nangaraw niya itong tikman, at kasunod nun, makikita rito si Tang Ziyan habang inaalis na niya ang kanyang damit sa pagkakaluwag. Sa kadahilanan napansin naman nito ni Chu Qing ang kanyang mga magagandang kokomelon, at napasambit na lamang rito si Chu Qing sa kanyang isip, na wala nga raw suot na damit panloob si Tang Ziyan, at kasabay nun, sabay halik naman ni Tang Ziyan ng napakasarap sa bida, sana ako din mga kahangal. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla niya na lamang pinigilan si Tang Ziyan sa kanyang balak gawin sa kanya, at nagsaad nga ito, na wag nga raw nila gawin dito, dahil masyado nga raw public ang lugar na ito. Nagsalita naman si Tang Ziyan, na kung nahihiya nga ba ang bida na gawin ito sa kanya. Sa mga narinig ni Chu Qing, parang nakarinig siya ng panglalait kay Tang Ziyan, at kasabay nun, bigla niya nalang tinomba si Tang Ziyan sa sahig, at sabay halik nga ito sa kanya, para patunayan sa kanya na kung sino nga raw ba talaga ang kanyang kinalaban. Napasambit naman rito si Tang Ziyan, na hindi nga ito makapaniwala na isang lalaki ay mas hot pa kesa sa mga babae sa mga ganitong bagay. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lang may tumawag kay Tang Ziyan. Nagulat naman rito si Tang Ziyan, kaya nga hindi natuloy ang kanilang masarap na pagmamahalan. Ang tumawag sa kanya ang kanyang yaya na si Mr. Tang, kasama niya si Zhou Bukyun at ang kanyang mga alagad. Dali-dali naman hinayla ni Tang Ziyan si Chu Qing, para ipakilala ito sa kanyang tatay na siya nga raw ang kanyang boyfriend. Pinakilala naman niya ang kanyang tatay bilang Mr. Ting Yu, at siya ang may-ari ng sentrong ito ng martial arts. Nagulantang naman rito si Chu Qing, dahil bakit nga raw ang isang yaya ay isang lalaki, ano raw talagang klaseng mundong ito. Napasambit na lamang si Chu Qing sa kanyang isip kung ano kaya ang nangyari kung pinakain niya si Tang Ziyan noong siya'y sanggol pa. Nagpapasuso ba siya?
Ito ay pag-aari ng pamilyang Tang, at siya ay nag-aalaga lamang dito. Tumatawa naman ang nagsaad si Ting Yu, si Ginang Oth ay nagbigay ng suporta sa akin, at ako ay nag-asikaso ng ari-arian ng pamilyang Tang, at nagtanong din ito kay Tang Ziyan, na kung totoo ba ang sinasabi ng 3 taong ito na tinawagan mo raw sila dito. Sumang-ayon naman rito si Tang Ziyan, na oo, dahil may papagawa nga raw siya sa kanila. Sa kabilang banda, napasambit na lamang si Chu Qing sa kanyang isip. Ipinatawag ni Tang Ziyan si Zhou Bokyun upang tapusin ang kanilang mga gawain ngayon. Kasabay nun, natatakot naman na nagpapaliwanag si Zhou Bokyun kay Tang Ziyan, humihingi nga raw siya ng paumanhin, ito ay kanilang pagkakamali. Hindi namin dapat inilagay si Chu Qing sa isang bitag, at humihingi nga raw siya ng paumanhin sa hindi niya magandang paglalaro laban sa Team 2. Nagsaad naman si Tang Ziyan, aasikasuhin niya nga raw si Li Wangger mamaya, at ngayon para sa inyong 3 munam. Kasabay nun, ginulpi na ni Tang Ziyan ang 3 patay gutom na hangal, habang si Chu Qing, nagdadasal na lamang na sana mabuhay pa sila. Bigla na lamang nagsalita si Ting Yu sa bida, na sumama nga raw ang bida sa kanya at may gamot nga raw siya para sa mga sugat, at sinabihan niya naman si Tang Ziyan na siya na muna nga raw ang maglinis, at ibabalik nga raw niya ang bida mamaya. Sumang-ayon naman rito si Chu Qing, na oo, walang problema. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, niyaya ni Ting Yu si Chu Qing na umupo. Nagtanong naman rito si Chu Qing, na kung ano nga raw ang kailangan niya sa kanya. Sinagot naman siya ni Ting Yu, habang umiinom siya ng tsaa. Hindi ka naman ganoon katanga, di ba? Saan nakatira ang pamilya mo? Sino ka? Ano ang ginagawa ng iyong pamilya? Napasambit naman rito si Chu Qing sa kanyang isip, na masyado nga raw madaming tanong itong baklang ito sa kanya. At napatunayan na niya ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi naman raw siya ang kanyang manugang, at ang kanyang biyenan. At masyado nga raw itong makapal sa kanyang mga tinatanong tungkol sa kanyang background. At kasabay nun, sabay upo naman itong pag-alit, at nagsaad nga ito habang naglalagay siya ng tsaa sa kanyang baso, na gusto niya bang sabihin na siya ay isang lalaking walang pera at walang malaking pamilya, o hindi karapat-dapat sa pamilya ni Tang Ziyan. Sinagot naman siya ni Ting Yu, na hindi iyon ang kanyang ibig sabihin, ang ibig niyang sabihin ay hinding-hindi ka maaaring maging pinuno ng pamilyang Tang, at wala kang kaalaman kahit kaunti, at si Tang Ziyan ay mahal ka, hayaan mong ito ay sa iyong ngunit wala kang magagawa. Pinahinto naman siya ni Chu Qing sa kakadaldal niya, at nangangako na nga raw siya na hindi magpapakasal sa pamilya Tang. Ngunit kailangan niyang linawin ang ilang mga salita, na maliwanag sa akin ang ideyang ito, ngunit mukhang may ilang tao na hindi ito nauunawaan. At sabay dabog naman rito si Ting Yu, dahil masyado nga raw bastos magsalita ang bida. At sabay hampas naman ito ng lamesa ni Ting Yu, dahil masyado nga raw bastos magsalita ang bida. At sarkastiko naman na nagsaad si Chu Qing, na walang saysay na sabihin mo ito sa akin. At ang dapat niyang kausapin si Tang Ziyan, dagdag din niya na basta't pinakawalan niya nga raw siya, tiyak na magiging malayo ako sa kanya. At sa hindi inaasaang pangyayari, bigla niya na lamang sinampal ang bida, at sarkastiko din nga ito nagsaad, na umaasa lang ang bida sa kanyang gwapong pagmumukha, at wala nga raw kakayahan ng bida para utusan siya kay Tang Ziyan, at sisirain niya raw ang pagmumukha niya, at titingnan niya nga raw kung paano ka makakapagtagal kay Tang Ziyan. Nagpintig naman rito ang mga tenga ni Chu Qing. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang may narinig sila Tang Ziyan at 3 itlog, na isang malakas na pagsabog na kung saan nag-uusap sila Chu Qing at si Mr. Ting Yu. Kasabay nun, dali-dali naman silang pumunta, para masuri nila kung ayos lamang sila doon. Kasunod nun, nagulat na lamang sila sa kanilang nasaksihan, na si Chu Qing ay inatake niya si Mr. Ting Yu sa labis nitong pagmamaliit sa kanya. Kasabay nun, nagsaad naman rito si Mr. Ting Ye, nagmamalasakit lang raw siya sa kanya, dahil pareho raw silang mandirigma. Nagdilim naman rito ang pagmumukha ni Chu Qing, dahil masyado nga raw siyang sinungaling para gawin ito para sa kanya. Kasunod nun, nagmamadali naman na nagtanong si Tang Ziyan, na kung ano nga raw ang nangyari. Nagpaliwanag naman rito si Chu Qing, na sinasabi niya na hindi ako karapat-dapat sa iyo at sinasabi sa akin na lumayo sa iyo. Kung ganoon, lalayo na lang ako sa iyo. Nagpaliwanag naman si Mr. Ting Yu, na hindi nga raw niya sinabi na layuan mo si Tang Ziyan,
Ang ibig niya raw sabihin sa kanya ay hindi ka maaaring maging pinuno ng pamilyang Tang. Ngayon, kahit ang ibang mga kasintahan ni Tang Ziyan ay hindi na ito magagawa. Nagalit naman rito si Chu Qing at sabay duro nga ito kay Mr. Ting Yu, na makinig nga raw ito ng mabuti. At sabay may pagmamalaki nga itong nagsaad, na hindi nga raw siya mag-aasawa ng sinuman magpakailanman. Kahit na lumuhad at magmakaawa ang mga babae sa kanya, hindi ko sila pakakasalan. At kung siya raw ay isang lalaki o hindi ay hindi mo dapat alalahanin. Dapat mong alagaan ang iyong sarili at huwag manggialam. Sa kabilang banda, makikita rito si Tang Ziyan na nasasaktan dahil ayaw nga raw siyang pakasalan ng bida. Seryoso naman na sinabi ng bida, na may isa pang bagay akong gustong sabihin. Ang mga humahamak sa aking mukha at nananakit sa akin ay lahat mamamatay. Ikaw lamang ang pagbubukod tangi na hindi ko pinaslang, dahil para lamang sa kapakanan ni Tang Ziyan, kaya hindi ko ito ginawa. Nanggalaiti naman rito si Mr. Ting Yu, at dali-dali naman itong umatake, at nagsasaad nga din ito, na huwag nga raw magdahilan ng bida sa kanya na ayaw niya siyang patayin, at siya na lamang raw ang gagawa sa pagsugat ng kanyang pagmumukha. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang inatake ni Chu Qing si Mr. Ting Yu ng kanyang legendary sword. Sa kabutihang palad, nakaiwas naman rito si Mr. Ting Yu, at sabay bumaksak nga ito sa takot. Nanigas naman rito ang tatlong itlog, dahil masyado nga raw nakakatakot si Chu Qing. Dali-dali naman pumunta rito si Tang Ziyan, para alalayan ang kanyang tatay. Sa kabilang banda, makikita rito ang mga taga-Janwu sect messengers na nagpupulong nga ito sa aksidente na nangyari sa kanilang kasamahan, kasabay nun, nagsalita naman ang isang babae. Ang pagkamatay ni Shu Zai, ang mensahero ng Cebu Purple Robe, ay maaaring dulot ng isang patak ng mahalagang likido ng ancient wine. Gayunpaman, sinuri namin ang lahat sa bahay, ngunit wala kaming natagpo ang mga kahinahinalang tao. Gayunpaman, nakakita raw sila ng isang kawili-wiling bagay, at sabay pinakita nga ito kay Gangyo. Ito nga raw ang pinakabagong item na lumitaw sa Shijin Auction House, at ito ay napakamahalaga. At napasambit naman rito si Gangyo, na may tinatago pa nga raw si Jai Yu ng kakaibang kayaman, na hindi pa nila nalalaman. At saad din ng babae, na agad raw siyang pumunta upang hulihin si Zuyu dito para interogahin siya. Sinagot naman siya ni Gangyo, sige. Ang apelyido niya ay Jai, at dahil galing siya sa isang malaking pamilyang Jai, hindi ko siya agad natagpuan, at pakitignan na lang ang iba pang impormasyon, at kamakailan, sa tingin ko mayroong tao sa paligid ni Jai Yu na may sagot sa ating mga katanungan. Makalipas ang ilang sandali, mapupunta ang eksena sa bahay nila Chu Qing. Habang makikita rito si Gangyo na masayang nagsasaad, Chu Qing, gusto mo bang lumabas kasama ang magandang mga kapatid na ito sa katapusan ng linggo? Ngunit ang inasahan niyang masayang araw ay napalitan ng masamang araw, dahil wala si Chu Qing sa kanilang bahay. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang itong may napansin na isang formula sa kwarto ni Chu Qing, at dali-dali niya naman itong sinuri at pinagpawisan. Sa kabilang banda, makikita rito ang tatlong itlog na takot kay Chu Qing, dahil sa kanilang nasaksihan na nakakakilabot na pangyayari. Kasabay nun nagsaad naman si Chu Qing sa kanila na umalis na nga raw sila dahil masama nga raw ang pakiramdam ni Tang Ziyan, at kung hihintayin pa nga raw nila, baka mapapahamak pa sila rito. At dagdag din niya sa kanila, ang makipag-usap sa mga matatalinong tao ay maginhawa. Sa hinaharap, pakitawag na lang akong kapatid. Kung sakaling makatagpo ka ng mga pagsubok, tutulungan at gagamutin kita, at marami pang ibang benepisyo. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang silang lumuhod dahil sa takot sa bida, at sabay hawak nga nila sa binti ng bida, na nagsasaad na patawarin nga raw sila sa kanilang pagkakasala, at saad din nila, kapatid na Chu, basta't pinuprotektahan mo kami, ikaw ay aming kapatid, at sa ibang bagay tatawagan ka din naming ama. Nagulat naman rito si Chu Qing dahil sa pinaggagawa nila sa kanya, at nagsaad nga din ito, na huwag na nga raw silang magsalita, at kung kailangan nila ng gamot, bibigyan niya nga raw sila. Kasabay nun, dumating naman si Tang Ziyan na wala sa mood, at kasabay nun, nagtanong naman si Chu Qing, kung may gamot nga ba si Tang Ziyan dyan. Dahil hihiramin niya na muna ito, sabay hagis naman ni Tang Ziyan ng mga gamot sa bida na walang sinasabi.
Sinabi naman ni Chu Qing sa kanila na ito nangaraw ang gamot, habang nakatingin lamang ito kay Tang Ziyan, masaya naman rito ang tatlo, dahil mawawala. Nangaraw ang sakit sa pagmumukha nila. Kasunod nun, hinabol naman ni Chu Qing si Tang Ziyan, at nagtanong nga ito, na kung galit ba nga raw si Tang Ziyan sa kanya, at saad din niya, na tungkol ba ito sa iyong ama. Pasensya na talaga tungkol dito, pero hindi niya raw kayang humingi ng tawad sa kanya. Nagsaad naman si Tang Ziyan, na hindi ito kinakailangan, ang kanyang ama ay kalahating mandirigma. Kung hindi, hindi siya milalagay sa ganitong kaliit na dojo. Sumagot naman si Chu Qing, na wala nga raw duda na italaga siya rito, dahil siya ay mandirigma. Malungkot naman nagsaad rito si Tang Ziyan, sa hindi inaasahan, napakalakas mo, at sa tingin niya, ikaw ay nakakataas sa akin. Sinabi lamang ni Chu Qing, na hindi naman ito masyadong masama, pero minsan ay nakakabahala ito sa ibang tao. Pero huwag mag-alala, ayos lang ako. Kung hindi mo ako paniwalaan, subukan mo na lang. Nagtanong naman si Tang Ziyan, na kung nagsasanay pa nga raw si Chu Qing ng material arts. Hindi naman sinagot ni Chu Qing ito, at nagtanong lang ito na kung bakit hindi raw siya nagagalit dahil sa ginawa niya sa kanyang ama. Sinagot naman siya ni Tang Ziyan, na dahil sa pagmamahal niya sa kanya. Napawat na lamang rito si Chu Qing. Nagsaad naman si Tang Ziyan, hindi mo ba sinabi na hindi mo ako pakakasalan, kahit na ako'y lumuhad at magmakaawa? Kasabay nun, hinawakan naman ni Chu Qing ang balikat ni Tang Ziyan at nagsaad nga ito sa kanya, na ayaw niya raw magpakasal sa kanya, ngunit gusto niya lang ikasal sa kanya, sa madaling salita mga kahangal ayaw niya talaga magpakasal, dahil ayaw niyang matali sa isang babae lamang. Na-touch naman rito si Tang Ziyan, na akala niya na gusto siya ng bida na pakasalan talaga. At bola pa ng bida, na wala na nga raw siyang makikitang kagaya niyang mabait, at wala na nga ito mahahanap pa ng isang husband material katulad niya. Nagsalita naman si Tang Ziyan, na kung pwede ba nga raw mangako ang bida sa kanya. Hindi naman humimik rito si Chu Qing, at kasunod nun makikita rito si Tang Ziyan na disappointed sa kanyang sarili. At sabay alis nga ito ng kamay ng bida, na wala nga raw balak ang bida na pakasalan siya, at sa ngayon mabibigo na nga raw siya sa pag-ibig niya sa kanya. Bigla na lamang hinawakan ni Chu Qing ang pagmumukha ni Tang Ziyan, na makinig nga raw siya sa kanya ng mabuti, maliban na lang kung pakasalan kita, magkasama tayo magpakailanman, at ituturing kita na parang aking unang pag-ibig. At sabay halik nga ito ng napakasarap. At sabay tang-tetang pa nga ito. Mapapasana all na lang tayong mga single dyan huho. Nagtanong naman si Tang Ziyan, na kung may papakasalan ba nga raw ang bida na iba. Sinagot naman siya ni Chu Qing na of course not. Nagtanong naman ulit si Tang Ziyan, na kung papaano na nga raw si Ye Chenxi. Sumagot naman si Chu Qing, na hindi niya nga raw siya papakasalan, ngunit papakasalan. Nagdilim naman rito ang pagmumukha ni Tang Ziyan, at sabay habol nga ito sa bida, na isa raw manloloko ang bida. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla niya na lamang pinahinto si Tang Ziyan, dahil may napansin nga ito na isang misteryosong babae. Bigla na lamang naalala ni Chu Qing ang isang hangal na pinaslang niya, na paghihiganti nga raw siya ng kanyang senior sister sa kanya. Kasabay nun, pinagpapawisan naman rito si Chu Qing at napasambit na lamang ito sa kanyang isip, na mas malakas pa nga raw ang babae kesa sa kanya.